Good day mga ka-sports natin dyan. Akari Chargers hirap na hirap ngayon manalo pagkatapos ngang hindi sila makalusot sa defending champion na Creamline Cool Smashers ay napataob pa sila ng hindi kalakasan na team na Farm Fresh Foxes. Kung kaya talagang ang standing ngayon ng Akari ay bumulusok sa ika-6 na pwesto kung saan meron nga silang 2 win and 2 loss at malamang sa malamang ay malalaglag nga sila para sa quarterfinals kung hindi talaga nila gagalingan sapagkat iba ang mga makakalaban nila ngayon. Di kalibre ng mga team at malalakas ang mga naiwan na makakalaban nila. Maliban sa isang team na hindi kalakasan, baka doon lang sila makalusot. Grabe! At talagang makikita na talaga natin na malinaw na nag-iba na ang laro ng Akari Chargers. Ito yung sinasabi ng mga karamihan ng ibang mga bashers nila na sinasabi na bubulusok raw ang standing nito pagdating sa All Filipino Conference sa pinakamababang standing. Kung noon ngang Reinforced Conference ay nagkaroon sila ng podium finish at nagkaroon nga sila ng silver medal, pero ngayon second All Filipino Conference mukhang walang pag-asa talaga ang nasabi nating Akari Chargers na makapasok sa Final Four dahil nga baka isa pa sila sa hindi umabante sa quarterfinals. So kakalkulahin nga natin ang mga sunod pang makakalaban ng Akari Chargers sapagkat dito ay dadaan talaga sila sa butas ng karayom bago sila manalo at mas malakas ang tsansa na hindi sila mananalo sa mga naiwan na team na hindi pa nila nakakaharap. Sure yan mga ka-sports sapagkat malalakas talaga ang team na naiwan pa. Sinasabi ko nga, maliban sa isa, doon lang sila makakalusot. Alamin natin kung bakit hindi sila makakapasok sa quarterfinals or sa semifinals. Narito ang buong detalye. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na. So eto na nga mga ka-sports, ang Akari ay meron ng 2 wins and 2 loss. Nakalusot nga sila sa Zeus Coffee and Galleries Tower High Risers. Subalit, hindi naman sila nakalusot sa Creamline Cool Smashers. Sa kasalukuyan ay nasa number 6 standing nga sila. At ang sunod nilang makakalaban ay malalakas pa. Una dito ang Petrogas Angels, sa December 5 yan magaganap sa Smart Araneta Coliseum kung saan 6:30 PM yan. Ang Petrogas ay isa sa mga pinakamalakas na team kung kaya't mahihirapan dito ang Akari Chargers. So ibig sabihin hindi makakalusot dito ang nasabi nating Akari. Ibig sabihin magkakaroon na sila ng 3 talo. At pagkatapos sa December 5, didiretso tayo sa December 10 kung saan Cherry Tigo naman ang kanilang makakalaban. Ang crossovers ay malakas yan sa pangunguna ni Chang Abi Maranyo. Rahil ay medyo magiging mahigpit ang labanan ng Cherry Tigo at ng Akari. Pero sure tayo na hindi nila kakayanin ang Cherry Tigo. Kahit papaano malakas pa rin ang Cherry at matatalo pa rin sila dito. So ibig sabihin ay magkakaroon na agad sila ng 4 na pagkatalo at malakas pa rin ang kanilang makakasunod na makalaban. December 14, PLDT naman. Malakas ang PLDT at halos ka-level rin ito ng Signal HD Spikers at ng Petrogas Angels sa galing. So dito pa lang ay mahihirapan na naman ang Akari Chargers. Walang pag-asa na makalusot nga sila sa 3 nilang makakalaban, Petrogas Angels, Cherry Tigo, PLDT at magaganap naman ang kanilang laban ng PLDT sa PhilSports Arena. At syempre, didiretso naman tayo sa January 23. Medyo matagal-tagal ang pahinga dahil magpapasko na. At pagkatapos naman pagbabalik nila sa January 23, dito makakalusot sila. Sister team lang naman nila itong makakalaban nila, ang Next Led Chameleons. Diyan sure tayo na papalag na dito ang pupunan ni Ivy Laksina at kayang-kaya nilang pataubin ang Next Led Chameleons kung saan 4 PM yan magaganap sa PhilSports Arena. At pagkatapos naman ng next leg, kung nakalusot sila,
meron na silang 3 panalo. February 1, makakalusot kaya sila sa Capital One? Ang Solar Spikers ay malakas na rin sa kasalukuyan. Dito ay 50-50 na mananalo ang Akari. Maaaring manalo sila pero papahirapan sila ng Capital One. Pero para sa akin, hindi sila makakalusot sa Capital One Solar Spikers. Mananalo dito ang Capital One. Sure yan, at 4 PM yan magaganap kung saan sa PhilSports Arena rin. At pagkatapos naman makalaban nila ang Capital One Solar Spikers, babalik sila sa February 8 kung saan malakas na team ang Choco Mucho Flying Titans. Alam naman natin na may sisirundinan na to, meron Pandindin Manabat at malakas naman talaga ang Choco Mucho kung tutuusin. Medyo inaalat lang sila ng mga nakaraan game pero ang Choco Mucho malakas yan. Sure tayo na hindi rin makakalusot dito ang nasabi nating Akari Chargers. Ang Choco Mucho ay isa sa mga malakas na team yan. Kung kaya sa February 8, 6:30 PM yan sa PhilSports Arena magaganap, pero walang pag-asa dito ang Akari na manalo. So kapag hindi sila nakalusot sa Choco Mucho, talagang lumulobo na ang talo ng Akari Chargers. At malakas pa ang kanilang huling makakalaban sa February 18. Signal HD Spikers, kung saan halos ka-level na nga ito sa galing ng Creamline Cool Smashers, at ito talaga ang mahigpit na katunggali ng CCS. So ang Akari ay hindi talaga makakalusot, easy win talaga ang mangyayari at walang pag-asa rin na manalo sila sa Signal HD Spikers. So ibig sabihin, lumobo talaga ang nasabi nating talo ng Akari at wala nga silang pag-asa makapasok sa Final Four. So yan na nga mga natitirang kalaban ng Akari. Uulitin natin, Petrogas Angels, at sa Petrogas wala silang pag-asang makalusot. Sa Cherry Tigo ay gayon din, wala rin silang pag-asang makalusot. Sa PLDT ay wala rin. Sa Next Led Chameleons pwedeng makalusot sila. Pero pagdating naman sa Capital One ay wala rin silang pag-asa, lalo na sa Choco Mucho dahil may sisirundina, at lalo na sa Signal HD Spikers sa kupunan ng ating Ses Molina. So ibig sabihin, dahil meron nga silang 2 talo, 2 panalo, kung hindi sila makakalusot sa mga inikesan natin, ay so magiging eto na nga ang standing nila mga ka-sports. Ang Akari ay may 3 panalo lang at ito nga ang kanilang talo. 8 ang kanilang magiging talo at 3 panalo lang sila. So baka mahirapan silang makapasok sa quarterfinal at baka hindi rin sila makadiretso sa semifinals. Nakalusot lang sila dito sa Zeus Coffee, Galleries Towers at sa Next Led Chameleons. At ito naman, 8 ito ay malalakas na team ay hindi nga nakalusot ang Akari. Kaya yan ang mangyayari sa Akari, kung saan nga babagsak talaga ang kanilang standing sa pinaka mababa. Walang pag-asa talaga ang nasabi nating Akari Chargers ngayon na makapasok sa Final Four. So ayan na nga yung mga mangyayari, yung may mga X na yan yung mga hindi nila nalusutan na mga team. 3 team lang talaga ang kinaya ng Akari Chargers ngayon conference. Uulitin ko, Galleries Tower High Risers, Zeus Coffee, and Thunderbells, and Next Led Chameleons. Sa lahat ng mga hindi natin nabanggit na mga team, ibig sabihin ay hindi nga nalusutan ng Akari Chargers. Yan ang masakit na katotohanan. Talagang ibang-iba ang laro nila ngayon kung ikukumpara natin noong Reinforced Conference. Wala talagang pag-asa ngayon ang Akari na magkaroon nga sila ng podium finish pagdating nga sa second All-Filipino Conference. Well, pwede pa ba itong mabago? Yes, pwedeng mabago kung gagalingan ng Akari Chargers. Ngunit napakalabo talaga na makapasok sila para sa Final Four. Kitang-kita kasi natin na medyo sobrang alat ngayon ng Akari. Kayo, naniniwala ba kayo na papasok ang Akari sa Final Four? Kung naniniwala kayo, comment kayo sa baba ng yes. Yan muna pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.